Nasaan yung camera? Ayun o. Uy, Be, anong ginagawa mo dyan? Plastic yan ah. Dito ka sa Group 4. Laging panalo, tuturuan ka ng bago. Tingnan mo yun, ang ganda-ganda. Aray! Isa pang bato mo, malalaki kilala mo talaga kung sino kami. Aray! Kami ang Group 4. Handang representa ang fermenting food preservation. Muli, kami ang Group 4. Kaya halika na at pag-usapan natin ang fermentation. Ako si Nico Miguel M. Fermento, Group 4, Fermentation. Calix Sebastian Grande, Group 4, Fermenting. Ako si Jet Hazel Frias. Ako si Bethany Karen Onggyong Frias. Ako si Colin sa Ipangay. Kami ang Group 4 Fermenting. Ako si Angie Luis Astrio, Group 4 Fermenting. I am Aline Zia E. Nicandro, Group 4, Fermenting. But first, what is food preservation? Food preservation is the process of preparing food for the future consumption by preventing food spoilage. But how about fermenting? It is the method of encouraging good microorganisms that convert carbohydrates or sugar into acid, gases, and or alcohol that prevents spoilage. Now, what about freezing? It is the method of chilling foods at least 0 Fahrenheit to prevent spoilage. Carrots. Bowl. Garapon na may tubig. Measuring cup. Salt. Plastic to keep the carrots submerged. At siguro nagtataka ka kung paano namin nagawa ang fermented carrots. Simple lamang yan. Ito ang aming ginawa step by step. Ganito dapat ang kanyang anyo. Pagkatapos nito, ipatagal sa loob ng 1 linggo, dapat ganito ang kanyang magiging anyo. Hindi tayo dapat makakakita ng kahit anumang amag rito. Ang dapat natin makita ay ang tinatawag na kamis. Isarado na natin ito. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-aaralan. Pag-aaralan din natin ang freezing. Dito, ipinatagal namin ng 1 araw ang chicken sa loob ng freezer ng ref. Narito ang aming materyales na gagamitin para sa ating chicken. Hinayaan na naming ma-defrost ang chicken at inilabas namin at ipinaghiwa-hiwalay ito. Pagkatapos niyan, lagyan na natin ng asin. At isunod naman natin ang Ajinomoto. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng ginisa mix. At ng only half a lemon. Pagkatapos nun, ilagay naman natin ang oyster sauce. At ilagay natin ang garlic powder. At pagkatapos yan, paghalu-haluin na natin lahat ito. At hayaan natin ito mag-marinate. Tayo ito mag-marinate, ihanda na natin ang ilalagay sa labas ng chicken. Dito, nag-crack kami ng 3 itlog at pinaghalu-halo ito.
Hinalo din namin ang calumet para mas gumanda at mas sumarap ang itlog. Pagkatapos naman nun, ilagay na natin ang breading at ihanda naman ang flour. Ngayon, tapos na mag-marinate ng chicken, i-coat na natin ang chicken sa following no order. Iuuna natin ang harina, isusunod natin ang itlog na may kasamang calumet, at ihuhuli ang breading. Ganito ang naging mukha niya pagkatapos i-coat. Ngayon, magbuhos na tayo ng oil at painitin ito sa kawali. Pinainit na namin ang oil. At sunod namin ginawa ay pinrito ang mga chicken. Pagkatapos ng ilang minuto, i-flip naman natin ang chicken at intayin natin hanggang maging golden brown. Ito ang final product. Pagkatapos ng chicken, sunod naman namin ginawa ang garlic fried rice. Dito, niluto namin ang garlic upang maging topping sa ating rice. Pagkatapos iprito ng ating garlic, ipasok na natin ang ating kanin. Ilagay na natin ang ating itlog at scramble ito.
ito ang kanyang final product. At ito na ang lahat ng pagkain. Sarap, no? At hanggang dito na lang ang aming vlog. Gaya kayo ni Crush. Hanggang friends lang. Salamat sa pakikinig at muli kami ang Group 4 Fermenting. Salamat at paalam!